the strife. Overcome by eating Christ, overcome. 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 Overcome the degradation of the church. All your workings lay aside, all the teachings that divide. Keep the Lord whate'er betide, overcome. Teachings ne'er transform the soul, teachings never reach the soul. Meeting Christ will do it all, overcome. We must overcome to eat by ourselves, and when we meet, meet Him as the feast complete, overcome. Overcome, overcome, overcome the degradation of the church. All your workings lay aside, all the teachings that divide. Keep the Lord whate'er betide, overcome. Eating gives the man shall birth, eating brings the Lord to earth. Eat Him now makes all the dirt, overcome. Be the man child Christ requires, thus the church that He desires. Then the bride that He admires, overcome. Overcome, overcome, overcome the degradation of the church. All your workings lay aside, all the teachings that divide. Keep the Lord whate'er betide, overcome. All your workings lay aside, all the teachings that divide. Keep the Lord whate'er betide, overcome. Nagtadan ni. Yan yung anak na Relina. Kat! Pat ibaga man no, pati daji lead light na ya. Ang pagpangsyon aja hindi lang takto. Wala tanong mabalik ko kasi kung hindi lang lumabas ni mabalik ko man yung pasen. Ay, sa kabangita niya. O niya. Hoy, ayan na, alauna. Alauna, sakto pa yun lang ba? Anong alauna? Alauna yung media na. Inya ko ma. Ang Meeting. mahalaga nandyan kahit speaker unit na natin. You know? Meeting tagumpay. Ay! Gwapo nga talaga niya. Nagpakuam nga eh. Kini Brother Billy. Ano ba? Ito lang. Ano nga eh? Secret. Mura lang ano. Mura lang yan. Pintas nga talaga ito cultural nyo. Nagaduta yung magayang. Bakit nag-invite pa kayo ng BSC? Pandagti ko na dyan. Tapos lang kami may ayos mami na talaga to. Ay, yun. Mura yung bita. Kuya.
Fresh as the dew of the morning, bringing us sweet rest unheard. Christ in the gentle anointing whispers his comforting word. Stand till the trial is over. Stand till the tempest is gone. Stand for the glory of Jesus. Stand till the kingdom is won. Lord of all hope, oh how sweet is thy voice, making my heart in thy presence rejoice. If in the test of my trouble, faint be my spirit and heart, faith with the star of hope glimmering, shall be taken apart. Bathe in thy faith with thy light. Sino itong sister na dumating? Sino ito? Dapat buong bayang-bang. Meron niya. Bayang-bang pa. With all thy riches of glory, now I may share and forever. Lord of all hope, oh how sweet is thy voice, making my heart in thy presence rejoice. Lord, as the morning sun dawning, chase all my darkness away, and with thy kind wings of healing, turn all my night into day. Come, thou wilt come, Lord of comfort, come to my sad, weary heart. Come, O thou blessed hope of glory, never, oh never depart. Lord of all hope, oh how sweet is thy voice, making my heart in thy presence rejoice, making my heart in thy presence rejoice. Kuha kayo ng pan. Wow, yung baso. Hoy, baso ah. Bisa to ginanong namin amin kagitan po. Ano makita lang at ate? Maray mo. Pwede sila nagpapagdan sa ate. Really? These things has the
Ano na pang oras? I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he shall live forever. And the bread which I will give is my flesh, given for the life of the world. I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he shall live forever. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he shall live forever. And the bread which I will give is my flesh, given for the life of the world. I am the living bread which came down out of heaven.
Isus, tunay kami ang bumukas sa aming kasidlan upang tumanggap ng inyong biyaya, tumanggap ng inyong mga salita. O Panginoong Isus, karapat-dapat ang magpuri sa araw na ito. At ito ang inuhawang ng iyong katagumpayan. Na ikaw ay nagtagumpay sa lahat ng bagay. Kaya sa umaga na ito, Panginoon, tinataas ka namin. Okay, let us sing the hymn. Nandito po ang kung wala kayong hymn, nandito na sa Amen. In the bosom of the Father, and the angels have begun. Amen. Lost in the Father's glory. Amen. Singing begotten Son. Amen. When was the Father's deity? Amen. That in person was the same. Amen. Of the fullness of the Father. Amen. In the Spirit to proclaim. Amen. Okay, let us sing. Brother Enoch. Brother Enoch. Ano? Si Enoch.
pinapasalamat ka namin. Dinadakila ka namin. O tinataas ka namin. O Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyo. O sila dito pagtitipon. Patuloy mo kami hinahalo. Para makikalapat at may mas katawan. Salamat sa iyo ngayon sa kinsabi mo. Patuloy mo kami tinatayo. Pinupong ka namin at dinadakila mo noon. Sa patuloy na kaligtasan mo, pinapamahal mo sa amin. O Panginoong Jesus. Panginoon, salamat sa iyong kamatayan pagkabuhay na muli. O isinakatuparan mo ang aming kumpletong kaligtasan. Tanggap namin ang buhay mo. Siyang nagsali sa amin ang inyong katawan. Panginoon, salamat sa dakilang sagisang na ito. Ikaw paraan namin o pakalakarin ka. Salamat sa habang na ito, Panginoon. Meron kami pagsalamat sa mga banal at sa iyo. O Panginoon Jesus! Salamat Panginoon, pinupuri ka namin. Nais namin tagilagin ng tagilahin ng bagay na mga dumating sa aming buhay. Ngayon tinubos kami sa aming karamihan. Ang mga bagay na iyong buhay. Natin ito kay Panginoon. Nasay mga siguro ito pinabayasar na sa Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat din ang kami sa kaisahan. Salamat sa pagkahalog ito, Panginoon. Panginoon Jesus, pinupuri ka namin. Kami nagpapasalamat sa mga sigurong nasa gulang. Sa saro at sa tinapay. Panginoon, Panginoon Jesus, kung presunong dos na ang proseso, kaya dumaan sa mga proseso, bilang aming maging aming bahagi, bilang aming alatang person, Panginoon. O Panginoon Jesus, Amen.
brothers at itong napakagandang lugar. Na-enjoy tayo recently, meron tayong memorial conference, meron tayong Itero online, and the FAC plus on February last in Taiwan, may mensahe tayo. So sa aming salamuha, marami ang hindi naka-join sa FAC Malabon. At sa Taiwan, malaking nakapunta dito. Kaya, share namin in summary yung burden ng mensahe sa Malabon at sa Taiwan. Ngayon pa man, magdarating din ako ng ilang kabigatan na para sa kailangan ng mga young people at ng mga naglilingkod ng mga banal. Okay? Pasensya na rin at hindi na i-translate sa Tagalog itong ating outline. So, ibali magkatagalog naman ako kasi hindi naman ako nahusay mag-Ingles. So, tatagalogin ko na lang. Okay? Basahin natin yung ating title at burden ng ating mensahe na ating palalayan. Ready? Okay. Matakbo at tinatapos ang karera na inilaan sa atin ng Diyos. Sinasagawa ang aming ministeryo at ang dahilan ng pagtawag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal sa Panginoon ng may kasimplihan at kadalisayan, sa pamamagitan ng pag-asa o pagtiwala sa salita ng Diyos upang makatanggap tayo ng ito. Meron pa palang ikalawang bagay. Ito yung tinawag niya tayo upang maghari kasama niya sa 1,000 taong kaharian. Amen. Bago ko itutuloy, magbabasa muna ng verse dito sa 2 Timothy chapter 4. Okay? Verse 5 up to 8. Subalit, ikaw, Timoteo, maging mahinahon ka sa kaisipan sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo for Jesus. Ilang taon, mga kapatid? 1,000 taon. Kaya pala ngayon, nagdurusa tayo. Kasi yung pagdurusa, ngayon, dahil naglingkod ka kay Lord, nalugi ka, nag-serve ka kay Lord, iniwan mo si ganito, may nawala sa'yo, nalulugi ka, nakakasakit ka minsan, nabibigyan ka sa araw, nagsasuffer ka, kasi yan ang mga binabayad nating halaga. Pero ang gantimpala, more than. Sa Mark 10, sinabi ni Lord, lahat ng nag-iwan ng ama, ina, kapatid, ano pa, bukirin, trabaho, o yung mahal mo sa buhay, iwan mo, hindi dinivorce ay tatanggap ng 100 beses sa panahong ito. At sa darating na panahon, buhay na walang hanggan. Okay? Sabi rito, ikaw na umatol sa sarili mo. Pinatulan mo sa sarili mo na hindi ako dapat doon sa reward. Hindi mo na kailangan. Hindi mo na rin kailangan tulad ka ni Lord.
Letter C. Ayan. Pero, meron naman na tumatakbo ay abandonment. Kasi nagbabayad ka rin ng time. Kaya maraming mga elder pag namamatay, yung mga anak nila nagseselos, nagsasabi, nung buhay pa si papa ko, laging wala sa bahay. Nagseselos kami. Pero pag nawala na yung magulang nila, yun nila ma-realize, ang dami pala niyang natulungan. Yun na yata yung lahat. Anyhow, consecration. Dapat alay tayo habang palakas tayo, habang buhay tayo. Lalo na kayo young people. Ialay ninyo ang sarili ninyo. Kasi nung Friday, nag-worship kami, yung pagpupuno ng Espiritu, ang unang kondisyon para mapunuan ka ng Espiritu ay nag-alay ka ng sarili mo sa Panginoon. Interview pa ta. Interview. Dapat ialay mo. Tignan mo si Samuel. Ha? Katapos lang niyang mag-edit ng Mga bata, kumuha sila doon. Inaalay na siya. Ginamit siya ng Diyos. Hindi. Pero pangalawa, para magamit ka nito, willing ka magpagamit sa Kanya. Nagtatatlo na So, siya. nag-aalay ka, but at the same time, Camera ni brother. lahat ka, willing ka mag-aalay sa Kanya. Wala, may Willing video. ka magpagamit. Video, brother. Usually, Brother, kahit may nakatlong ka, kung hindi ka willing, laan na magpagamit sa Kanya, hindi ka rin niya pupunuan ng Espiritu Santo. Kaya mga Moravian brothers, yung brother Dean, yung mga full-timer, yung mga naging co-worker na namatay, galay ng buhay, Hi ka. willing sila. Kasi naka-zoom. Ha? Mag-hi ka. Hi. What's your name? Kahit nanay ka, tatay ka, pwede. Bakit si Kino? Naging tatay siya, i-walk-in ka, hirap i-structure. Kasi willing siyang pumapat sa ng Diyos. Dapat, willing ka. Nakikidot ka na eh. Bago ako sa dagupan. Okay ka. Talagang, Hi. What's your name? sinabihin ako ng isang brother, bakit ikaw brother? Bago-bago mo pa lang, nag-enjoy ka, nagagamit ka na ni Lord. Ako ang tagal na. Nandito timbun yan si Asan? Ha? Alam ko namatay na siya recently. Masakit siya. Bakit ikaw nagamit ka ni Lord na pwede? Upo ka, upo. Ang sabi ko sa kanya, ewan ko kasi gusto kong pumunta sa meeting at saka mga meeting. Gusto kong sumama. Ate, Maya. Siya ayaw niya sumama. Mabigat yung katawan niya. Na isang brother na alaga ko rin, sabi niya sa akin, ba't ako brother, hindi ako nagagamit ni Lord. Ang galing niya sa tulog, yung brother niya. Dinala ko siya sa pagbabawi. Lahat ng mga anak niya, alam niya
nililipit na siya sa isang babae. Para makita. Awa. Hindi na aling kanina. Kaya mga kapatid, maapektuhan ng iba dahil sa consecration natin. Naniniwala ba kayo? Maapektuhan. Kaya akala ko ako lang. Pag natisot ako, di ba, nagdamdam ako, di ba? Akala nyo kayo lang. Maapektuhan. Okay, mga kapatid, dapat naging tapat tayo. Amen. Letter 3, basahin natin. God gave us so many witnesses for the purpose of encouraging us to live a life of faith so we can run the race and receive the glory of the kingdom. Sa Hebrews 11, pinanggit mula kay Abel, no? Hanggang kay Jephthah, hanggang sa mga propeta na dahil sa pananampalataya pinaglaban nila, meron silang nagawa at yan ay itinala sa Biblia at tinawag silang mga heroes of faith, pero nakapatay sila, hindi nila na-receive yung reward. Yun pala, sa darating na kingdom, tatanggapin nila yun. Pero hinihintay nila tayo. Pero sa ngayon, sila yung ating mga saksi. Saksi, ibig sabihin, sila yung nakatingin sa akin. Habang tumatakbo tayo, sinicheer nila tayo. Pag binasa mo yung kwento ni Abel, ay, may encourage ka. Si Abel, nagpe-pray. Pag nabasa mo yung kwento ni Moses, itinago siya ng nanay niya dahil meron siyang mission karampanan. Basahin mo, nakaka-encourage yun kasi meron silang ginawang kakaiba para sa Diyos. Yung mission nila ay sa katuparan nila at natapos nilang lahat. Kaya tayo, chinicheer up tayo. Na minsan nati-disappoint tayo, di ba? Brother Elmo, minsan yung na maging Christian. Pero pag nakarinig tayo ng kwento, ay sige pa, go. Nag-ano siya, Brother Elmo, ako! Inisip ako ni Brother Herman, sabi niya, okay lang tumakbo ka! Si marami talagang ganyan. Sino ba naman dito ang hindi na-discourage? Sino hindi na-disappoint? Pero yung disappointment, hindi yan reason para tumigil tayo pamuhin si Lord. Amen ba, mga kapatid? Hanggang mag-mature tayo, hanggang si Kristo mahuhog sa atin, hanggang sa yung ating mga immaturity mawala. Tinatanong ako nung isang YP ng minsan, kahapon, Brother, paano mo malalaman na mature ka na? Paano mo malalaman na kumulang ka na? Ang sabi ko, paano mo malalaman na ang mangga ay mature na? Paano mo malalaman, Brother Elmo, na ang mangga ay hinog na? Una, hindi na bunga na ka. Yung bunga, paano mo malalaman na hinog na? Ay si Brother, ang naglalaan ng mangga. Paano mo alam? Ha? Tumigilaw na. Sila nga, binibilang nila yung araw. May araw mo yun eh. Nagbabago na yung balat. Ano ba? Ha? Tumatamis, bumabago na siya. Pag ginamoy mo, wala na yung asin. Ang ibig sabihin, meron na siyang transformation. Nawawala na yung kapususan, nawawala na yung galit, nawawala na yung immaturity, at nagkakaroon ka na ng value. Nagkakaroon ka na ng sense of responsibility. Kaya ayaw natin ng mga bata mag-asawa ng maaga. Kasi immature sila. Bakit sila immature? They cannot handle responsibility. So therefore,
most of them end up divorcing. Kasi ang buhay may asawa, ang daming problema, ang daming responsibility. Alam niyo mga kapatid, yung tumakbo ka sa karera na to para makuha mo ang gantimpala, ang dami mong babayaran. And aside sa pagtatakbo kay Lord, meron pang isa, ipupulpin natin yung ministry. Yung ministry na binigay ni Lord sa atin, gagawin pa natin. Alam niya sa Bible, pag sinabing vision, meron siyang commission. Akala ko nang pag-vision, iintindihin mo lang yung truth. Hindi po pala. Nung si Paul tinawag si Lord, nagpakita si Lord sa kanya. That is a vision. Pero sabi ni Paul, hindi ako naging masuwain sa vision na binigay ni Lord. Bakit? Kasi may tinupad siya sa vision na yun. Meron siyang charge. At yung charge na yun ay yung ministry. So therefore, kasama sa ating pagkahabol kay Lord, sa pagdapat nating karera ay yung ministry o paglilingkod na gagampanan. Kaya sabi ni Paul kanina kay Timoteo, gampanan mo ang iyong ministeryo. Gawin mo, sabi niya. Ibig sabihin, palinaw si Paul. At dito, sa Acts 20:24, dito sa Roman 3, sinabi niya, I finished my course and the ministry which I have received. So dalawa ang tinapos ni Lord, ay ni Paul, yung kanyang pag-gain kay Lord, at yung ministry na binigay sa kanya. Ano ba yung ministry binigay sa kanya? Sabi niya, to solemnly testify of the gospel para matotohanan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. That's why si Paul, umikot siya sa Europe. Nag-preach siya ng gospel. Hanggang siya ay mamartir, ginawa niya yun. Mga kapatid, paano mo alam na nag-grow ka na, nagmamature na ang buhay sa'yo, meron ka na, kinakamba na, tungkulin, o misyon, o responsibilidad sa buhay ng Eklesiya. Ano yun? Pwedeng ebanghelyo, pwedeng paglilingkod, na pagpapastol, nakakapag-alala ka na, ng mga kabataan, ng mga young people, o ng mga senior, o whatever. At faithful ka sa trabaho na yan. Minsan, nag-organize kami ng couples meeting. Inassign ko yung isang couple, o brother, wala ngayon. Ikaw na ang bahala sa couples meeting, ha? Alam mo, inatsa ko yung oras na niya. Ministeryo ay service. Ang ministeryo ay gawain. Bawat isa sa atin ay may gawain sa ating mga eklesiya lokal. Ang tanong, ginagawa ba natin ang ating gawain sa ating ministeryo, sa ating eklesiya lokal? Nagbabayad ba tayo ng halaga? May consecration ba tayo? Oh Lord Jesus, malinaw ang sinabi ng kapatid natin na kung tayo ay malinaw sa ating reward sa 1,000 taong kaharian, kinakailangan kung ano ba yung posisyon mo ngayon sa loob ng eklesiya, yan ang maging posisyon mo sa loob ng 1,000 taong kaharian.
vessels filled with oil? Are you faithful serving ones? Let's go out to meet him. He's the most precious one. Turn your heart toward Christ the bridegroom whom you love. Lord, I open wide to you. Lord, I'm ready to be filled. Lord, a virgin pure in heart I want to be. I'll pay for extra oil willingly. Watch, be ready. We know not the day he comes. Are your vessels filled with oil? Are you faithful serving ones? Let's go out to meet him. He's the most precious one. Turn your heart toward Christ the bridegroom whom you love. Lord, I give my time to you. Lord, I'll watch by loving you. Lord, your living word I want more to receive. Lord, find me washed and cleansed so thoroughly. Watch me ready. We know not the day he comes. Are your vessels filled with oil? Are you faithful serving ones? Let's go out to meet him. He's the most precious one. Turn your heart toward Christ the bridegroom whom you love. Lord, a talent I've received. Lord, through my ability. Lord, I now begin to trade immediately. Lord, find me good and faithful serving thee. Watch me ready. We know not the day he comes. Are your vessels filled with oil? Are you faithful serving ones? Let's go out to meet him. He's the most precious one. Turn your heart toward Christ the bridegroom whom you love. Lord, you've met my every need. Lord, I'll serve you as a priest.
Ito, maraming pagkain. May tuligayin. Nauban. What a Christ we have, the all-inclusive one. Our allotted portion set apart in light. In the kingdom of the Son of God, the Son of God's love. Here he rules us in the light of his love. Lift your eyes up and look from where you are. When you see the Christ, our all-inclusive land, then we walk in this blessed land, enjoying all we see, getting saved, eating milk and honey. See the weak, the restricted Jesus Christ. Incarnation was restriction in the flesh. Limited outwardly by God's power set free. Resurrected as Unlimited See the vine trees, the sacrificing Christ. He produced wine, thus cheering God and man. When we drink this new wine, we are so energized. For the Lord to be a living sacrifice. See the victories, Christ's sweetness our supply. To progress in the joy of all our faith. Be a channel of supply.